Ano nga ba ang sikreto ng mga pinakamayayamang pamilya sa Pilipinas pagdating sa edukasyon ng kanilang mga anak? Totoo bang may mga paaralan na halos milyon ang nagagastos bawat taon, ngunit patuloy pa ring pinipilahan ng mga bilyonaryo, negosyante, sikat na artista, diplomat at mga dayuhang executive? Sa mga eskwelahang ito, hindi lamang dekalidad na edukasyon ang iniaalok, kundi pati na rin ang international curriculum, world-class na facilities at mga koneksyong maaaring magbukas ng napakalaking oportunidad sa hinaharap. Sa video na ito ka-amazing, alamin natin ang mga paaralan sa Pilipinas kung saan madalas nag-aaral ang mga anak ng pinakamayayamang Pilipino. Kaya kung handa ka na ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 10. Enderun Colleges. Isang pribadong kolehiyo at senior high school na matatagpuan sa McKinley Hill, Taguig City. Itinatag ito noong 2005 at nakilala bilang isa sa mga pangunahing paaralan sa bansa para sa International Hospitality Management, Culinary Arts, Business Administration, Entrepreneurship, Economics, Architecture, Interior Design at Multimedia Arts. Dahil nasa loob ito ng isang upscale business at residential district, malapit ang paaralan sa maraming international company, hotel, restaurant at corporate headquarters. Hindi lamang classroom lectures ang pinagtutuunan ng Enderun. Malaki ang diin nito sa internships, practical training, entrepreneurship at international industry exposure. Ayon sa paaralan, mayroon itong mahigit 800 industry partners at mga posibleng internship destination sa mahigit 30 bansa. Para sa school year 2025-2026, ang tinatayang regular tuition sa senior high school ay nagsisimula sa 344,000, habang umaabot sa 404,000 pesos naman ang AP Capstone Track. Para naman sa undergraduate programs, nagsisimula sa humigit kumulang 300,000 pesos kada semester batay sa 24 units. Tumatanggap pa rin ang paaralan ng applications para sa August 2026 intake. Ayon sa ilang report, si Marcus Patterson ay kumuha ng hospitality management sa Enderun Colleges. Ipinapakita ng kanyang halimbawa kung bakit kaakit-akit ang Enderun sa mga estudyanteng nais pagsabayin ng pag-aaral, entertainment career, sports o negosyo. Hindi ito tradisyonal na malaking universidad. Mas nakatuon ito sa specialized programs, international standards at direct connection sa hospitality at corporate industries. Number 9. De La Salle University. Ang De La Salle University o mas kilala sa tawag na DLSU na matatagpuan sa Taft Avenue, Manila. Isa ito sa pinakaprestihiyosong pribadong universidad sa Pilipinas at kilala sa programa nito sa business, accountancy, economics, engineering, computer science at management. Bagamat hindi lamang mayayamang estudyante ang tinatanggap nito, matagal nang pinipili ang DLSU ng mga pamilyang negosyante dahil sa reputasyon ng Ramon V. Del Rosario College of Business at sa malakas nitong koneksyon sa corporate world. Nito lamang 2026, kinilala ang DLSU bilang nangungunang universidad sa Pilipinas para sa Business and Management Studies sa QS World University Rankings by Subject. Mahalaga ito para sa mga pamilyang naghahanda sa kanilang mga anak na mamahala ng family corporation, bangko, real estate company, retail chain o manufacturing business. Sa business management program, pinag-aaralan ng finance, marketing, human resources, operations, business law at strategic decision making, mga kasanayang direktang magagamit sa pagpapatakbo ng kumpanya. Halimbawa, si John Gokongwei Jr., ang yumaong founder ng JG Summit Holdings, ay kumuha ng Master of Business Administration sa De La Salle University at nagtapos noong 1977. Kapansin-pansin na 51 taong gulang na siya nang kumuha siya ng kanyang MBA. Patunay na kahit isa ng matagumpay na negosyante ay pinahahalagahan pa rin ang formal na business education. Ang kanyang conglomerate ay lumawak sa pagkain, airline, real estate, retail, petrochemicals at iba pang industriya. Number 8. Ateneo de Manila University. Pangwalo sa listahan ang Ateneo de Manila University na matatagpuan sa Loyola Heights, Quezon City.
Isa itong pribadong Katoliko at Jesuit na institusyon na may mga programa mula basic education hanggang graduate school. Kilala ito sa management, economics, political science, law, communication, humanities, science and engineering. Sa loob ng maraming dekada, nag-aral dito ang mga naging pinuno ng kumpanya, abogado, diplomat, politiko at social entrepreneur. Hindi lamang academic performance ang binibigyang pansin sa Ateneo. Nakatuon rin ang kanilang pansin sa leadership, ethical decision-making, social responsibility at pagiging isang person for others. Ito ang dahilan kung bakit pinipili ito ng ilang prominenteng pamilya. Hindi lamang nito inihahanda ang estudyante na magkaroon ng magandang trabaho, kundi hinuhubog din itong mamuno sa negosyo, gobyerno o civil society. Mayroon ding malawak na scholarship at financial aid programs ang universidad, kabilang ang full tuition at iba pang suporta para sa mga kwalipikadong mag-aaral. Si Manuel V. Pangilinan, o mas kilala sa tawag na MVP, ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics cum laude mula sa Ateneo de Manila University. Kalaunan ay naging pangunahing business leader siya na kaugnay ng PLDT, Metro Pacific, Meralco, Philex Mining at iba pang malalaking kumpanya. Ang kanyang pinag-aralang economics ay isang magandang halimbawa ng kursong nagbibigay ng pundasyon sa pag-unawa sa investments, markets, corporate strategy at pambansang ekonomiya. Number 7. Kolehiyo San Agustin. Matatagpuan sa Makati, isang pribado, Katoliko at co-educational basic education school na matatagpuan sa Palm Avenue, Dasmariñas Village, Makati City. Napapaligiran ito ng ilan sa pinakamahal at pinakasiguradong residential villages sa bansa. Kabilang ang Dasmariñas Village, Forbes Park at Urdaneta Village. Dahil dito matagal nang naiuugnay ang paaralan sa mga anak ng executives, negosyante, diplomat, artista at prominenteng pamilya. Augustinian Education ang pundasyon ng CSA Makati. Binibigyang halaga nito ang academic excellence, Catholic formation, discipline, community at mga pagpapahalagang nakasentro sa truth, unity at love. Para sa academic year 2026 to 2027, naglabas ang paaralan ng updated admission guidelines para sa kindergarten, grade 1 at iba pang levels. Hindi naglalathala ang paaralan ng simpleng kompletong 2026 tuition table sa pangunahing public admissions page. Kaya kailangang direktang kumpirmahin sa accounting o admission office ang aktual na halaga. Isa si Heart Evangelista, sa publicly documented na nag-aral sa Kolehiyo San Agustin, Makati. Si Heart Evangelista, bago niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng distance learning arrangement habang abala sa show business. Si Heart ay nagmula sa pamilyang Ong Pauco na nakilala sa restaurant business. Ang kanyang halimbawa ay nagpapakita kung paanong ang CSA Makati ay naging bahagi ng educational background ng maraming anak mula sa prominenteng business at entertainment families. Number 6. Xavier School. Pang-anim sa listahan kawaw-amazing, ang Xavier School San Juan. Isang pribadong all-boys Jesuit Catholic school na may natatanging Chinese-Filipino character. Nag-aalok ito ng programa mula sa early education hanggang senior high school at matagal nang kilala bilang isa sa mga pangunahing paaralan ng Filipino-Chinese business community. Dahil maraming graduates nito ang napunta sa banking, retail, manufacturing, real estate at malaking family corporations, napakalakas ng alumni at business network ng Xavier. Isa rin itong IB World School at otorisadong mag-alok ng International Baccalaureate Diploma Program. May PAASC Level 3 accreditation din ang basic education nito. Para sa school year 2026-2027, nagpapatuloy ang admissions para sa pre-kindergarten, kindergarten at piling transfer levels. Bukod sa academics, malaki din ang Jesuit formation, Chinese language and culture, service, technology, leadership at pagiging men for others.
Si Lance Gokongwei, ang head ng Gokongwei Group at president at CEO ng JG Summit Holdings, ay kinilala bilang isa sa outstanding Xavier School alumni. Publicly identified din siya bilang bahagi ng Xavier School Class of 1983. Ang kanyang pangalan ay magandang halimbawa ng malakas na ugnayan ng Xavier sa mga pamilyang may malalaking negosyo. Bukod sa JG Summit, konektado ang kanilang grupo sa Universal Robina, Cebu Pacific, Robinsons Land at iba pang pangunahing kumpanya. Number 5. The Beacon Academy. Ang The Beacon Academy ay isang independent, non-profit at co-educational international school na matatagpuan sa Binian, Laguna. Itinatag ito noong 2009 at nag-aalok ng 6 na taong college preparatory program para sa grade 7 hanggang 12. Malapit ito sa mga upscale residential communities at developing business districts sa Laguna at Cavite. Kaya praktikal itong pagpipilian ng mga pamilyang nakatira sa Ayala West Grove, Nuvali, Santa Rosa, Silang at katabing lugar. Ang Beacon Academy ay authorized na magturo ng International Baccalaureate Middle Years Program para sa grade 7 to 10 at IB Diploma Program para sa grades 11 and 12. Matatagpuan ito sa isang 9 na hektaryang green campus na may library, laboratories, performance spaces at athletic facilities. Ayon sa paaralan, natanggap na ang kanilang mga estudyante sa mahigit 400 colleges at universities sa iba't ibang bansa, kabilang ang Oxford, Cambridge, University College London, Cornell, Brown, Berkeley at University of Toronto. Si Lela Santiago, isang kilalang alumni ng The Beacon Academy, isang scholar na kalaunan ay naging estudyante ng University of Oxford's Queen's College. Mahalaga ang kanyang halimbawa dahil pinatutunayang hindi eksklusibong para sa mayayaman ang Beacon. Para sa 2026-2027, nag-alok ang paaralan ng merit scholarships at financial aid na maaaring umabot sa 100% tuition discount, kasamang waiver ng ilang development at matriculation fees para sa kwalipikadong aplikante. Number 4. Nord Anglia International School, Manila. Pang-apat sa listahan, Amazing, ang isang international school na matatagpuan sa Asiana Business Park, Parañaque City. Bahagi ito ng global network ng Nord Anglia Education at nag-aalok ng British International Education mula nursery hanggang 6th form. Maliit ang class sizes kumpara sa karaniwang lokal na paaralan, kaya mas personal ang academic support, monitoring at guidance na natatanggap ng bawat estudyante. Sinusunod ng secondary level nito ang internationally recognized IGCSE curriculum at nagpapatuloy sa advanced qualifications para sa senior students. May exclusive international collaborations din ang Nord Anglia Network sa The Juilliard School, Massachusetts Institute of Technology at UNICEF. Nito lamang January 2026, ipinakilala ng NAIS Manila ang International Primary Curriculum o IPC. At sinabi nitong ito ang unang paaralan sa Pilipinas na gumamit ng programang yon. Sa published 2025-2026 fees, ang application fee pa lamang ay 28,413 pesos bawat bata, bukod pa sa tuition at ibang charges. Si Leah George sa official alumni page ng Nord Anglia International School, Manila. Kinilala siya bilang isa sa mga natatanging kabataang Pilipina na nagbibigay inspirasyon sa Excellence Leadership Award. Pinamunuan niya rin ang kampanya para sa edukasyon ng mga butante at kapangyarihan ng kabataan, tulad ng proyektong Boto Mo, Bukas Ko na naipalabas pa sa programang Beyond Politics ng ANC. Naging kinatawan siya ng NAIS Manila para sa UNICEF at naging aktibong bahagi ng Global Campus Peer Talks ng Nord Anglia. Number 3. Brent International School, Manila. Sa kabila ng pangalan nito ay matatagpuan na ngayon sa Brentville Subdivision, Barangay Mamplasan, Binian, Laguna. Isa itong co-educational college preparatory international school mula nursery hanggang grade 12. Malawak ang campus nito at may mga academic building, sports field, track at iba pang pasilidad na angkop sa international school environment. Para sa school year 2026-2027, ang annual tuition sa lower school ay $8,704 o kung sa pera natin ay nagkakahalaga ito ng 399,840 pesos.
Sa middle school, ito ay nasa 428,168 pesos, habang ang grades 9 to 12 naman ay nasa 444,496 pesos. Bukod dito, may annual capital development fee na $1,575 at one-time matriculation fee na $3,000 para sa karamihan ng bagong estudyante. Kaya kapag isinamang tuition, dollar-denominated fees, transport at iba pang gastusin, madaling lumampas sa 1,000,000 piso ang kabuang taunang halaga para sa ilang grade levels. Halimbawa, si Donnie Pangilinan. Si Donnie Pangilinan ay nagtapos sa Brent International School noong 2016 at naging bahagi rin ng basketball program ng paaralan. Anak siya ng aktres na si Maricel Laksa at motivational speaker at businessman na si Anthony Pangilinan. Ang Brent ay madalas piliin ng entertainment at business families na naninirahan sa Southern Metro Manila, Laguna, Cavite at iba pang malalapit na lugar dahil sa malaking campus, international curriculum at paghahanda nito para sa foreign universities. Number 2, The British School, Manila. Pangalawa sa ating listahan, kaw-amazing, ang BSM na matatagpuan sa 36th Street, University Park, BGC, Taguig. Itinatag noong 1976 at inilalarawan ng paaralan bilang pinakamatanda at tanging non-profit international school sa Manila na nakatuon sa British education. Tumatanggap ito ng mga estudyante mula nursery, edad 3 hanggang 13-year-old at edad 18. May mahigit 950 students itong kumakatawan sa higit 50 nationalities. Mula early years foundation stage hanggang senior years, gumagamit ang BSM ng adapted British curriculum. Sa mas mataas na level, maaaring tahakin ng mga estudyante ang International Baccalaureate Diploma Program. Maliit ang class size at binibigyang diin ang holistic education, international mindedness, arts, sports, leadership at global citizenship. Ang admission ay bukas sa iba't ibang nationality, ngunit may assessment, documentation, availability ng slot at weight pool considerations. Si Dominic Coanco. Sa isang public interview, sinabi ng negosyante at social media personality na si Dominic Coanco na nag-aral siya sa British School Manila from beginning to end. Anak siya ni Gretchen Barreto at businessman na si Tony Boy Coanco. Ang kanyang educational background ay malinaw na halimbawa kung bakit madalas may ugnay ang BSM sa mga anak ng business leaders, diplomats, expats, at prominenteng pamilya na nais ng direktang pathway patungo sa mga universities sa United Kingdom at iba pang bansa. At narito na tayo sa number 1 kaw-amazing, International School, Manila, o mas kilala sa tawag na ISM. Matatagpuan sa University Parkway, Bonifacio Global City, Taguig. Itinatag noong 1920. Ito ang pinakamatandang international school sa Manila at isa sa mga unang paaralan sa Asia na nag-alok ng IB Diploma Program. Isa itong non-profit day school para sa preschool hanggang grade 12 at may mahigit 2,400 students at mahigit 220 professional faculty members mula sa iba't ibang bansa. Ang ISM ay kilala sa American International Educational Environment nito, ngunit nag-aalok din ng International Baccalaureate Diploma at piling Advanced Placement courses. Para sa school year 2026-2027, ang annual tuition sa grade 9 and 10 ay $17,620 o halos katumbas ng 558,400 pesos. Para naman sa grade 11 and 12, umaabot ito sa $19,660 o nasa 623,000 pesos. Depende sa palitan. May hiwalay pang matriculation fee na $4,500, facilities enhancement fee na $4,500 para sa mga bagong estudyanteng sakop ng singil. Dahil dito, kabilang ito sa pinakamahal na paaralan sa Pilipinas. Si Casey Concepcion, ang aktres, entrepreneur at humanitarian, ay publicly listed bilang International School Manila Class of 2003. Anak siya ng dalawang pangunahing personalidad sa Philippine entertainment, sina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Pagkatapos ng ISM, nag-aral siya sa American University of Paris. Ang kanyang educational journey ay halimbawa ng international pathway na hinahanap ng mayayamang pamilya.
basic education sa Pilipinas, globally recognized curriculum, at mas madaling transition patungo sa kilalang paaralan sa ibang bansa. Ka-wow-mazing! Ang mga paaralang ito ay hindi lamang kilala dahil sa mahal na matrikula. Ang mas malaking binabayaran ng mga pamilya ay ang international curriculum, modernong facilities, maliit na klase, personalized guidance, global university preparation at network ng mga kaklaseng maaaring maging susunod na business leaders, executives, diplomats at entrepreneurs. Ngunit tandaan, hindi otomatikong garantiya ng tagumpay ang pag-aaral sa mamahaling paaralan. Marami sa mga institusyong ito ang may scholarships at financial assistance, habang napakarami ring matagumpay na Pilipino ang nagtapos mula sa public schools at mas abot kayang kolehiyo. Sa huli, mahalaga pa rin ang sipag, disiplina, oportunidad at kung paano gagamitin ng isang estudyante ang edukasyong kanyang natanggap. Ka-wow-mazing! Sino pang mga personalidad, mga negosyante, o kakilala mo ang nag-aral sa mga paaralang ito? At kung mabibigyan ka ng pagkakataon, alin sa mga paaralang ito ang gusto mong pasukan? I-comment lang ang iyong sagot sa ibaba ng video na ito. At syempre, kung nais mo pa ng mga wow-mazing videos, huwag kalimutan mag-like and subscribe at pakishare na rin para mas marami pa ang makapanood.